alis sa reality show na Bosses War. Habang yung mga hepe na ipinanganak noong dekada 70 ay nagpapatupad pa rin ng malamilitar na pamamahala. At ang mga elite ng dekada 80 ay isinusulong ang 976 na wolf culture, kung saan nag-uubusan sa loob ng kumpanya. Ako, hindi lang dumarating sa kumpanya ng alas 10:30 ng umaga sakay ng skateboard. Ako pa mismo ang nagyayaya sa mga empleyado na maglaro sa oras ng trabaho. Binibigyan ko ang mga empleyado ng dobleng sahod. Gulat na gulat ang 7 bilyong netizens sa live stream. Lahat sila'y nagsisigawan na gustong lumipat dito sa Petex kong kumpanya. Ang pangalan ko ay Luye. 22 taong gulang. Isang Gen Z na boss. Founder ng Yaluzi Technology. At ako rin ang nag-iisang Gen Z na boss sa palabas na ito. Gumastos ang production ng mahigit 100 milyon. Ang layunin ay ilantad ang mga pilosopiya sa pagnenegosyo ng mga boss mula sa iba't ibang henerasyon. Sa entablado, 3 office desk ang nakaayos na tila magkakatunggali. Ngunit ang itsura ay parang pinaghalo-halong 3 magkakaibang channel. Sa kaliwa, ang desk ni Zhang Jianguo, isang boss mula sa dekada 70, na gawa sa mahogany. Ang inukit na executive desk niya ay sinbigat ng isang lapida. Itong 52 taong gulang na may-ari ng isang physical business, ay may pinaiikot-ikot na pares ng make and tab na walnut sa kanyang mga daliri. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid. At ang tingin niya sa lahat ay mapanuri at nakakakaba. Sa gitna, ang minimalist na desk ni Li Weifeng, isang boss mula dekada 80. Nakadisplay dito ang pinakabagong Mac at 2 magagarang succulents. Ang suot niyang suit na pang-internet elite ay plansadong planchado at walang gusot. Sa kanyang mukha, makikita ang isang standard na peking ngiting pang-propesyonal. At ang sa akin naman ay isang gaming desk, na may kasamang kumikinang na keyboard at gaming chair. Sa gilid ng mesa ay mayroon pang kalahating lata ng Coke. Ako talaga ang pinakakakaiba sa lahat. Ang comment section sa live stream ay puno na ng mga mensahe. Yang taong yan, nagpapapansin lang na mayaman. Walang dating. Siguradong matatanggal yan sa unang round. Ginawang computer shop ang kumpanya. Puro kalokohan. Unang round, fresher interview. Ang fresh graduate na si Chen Mo, hawak ang resume, ay nagsimula ng magpakilala. Hindi pa siya nakakadalawang salita, nang biglang hinampes ni Zhang Jianguo ang mesa at nagalit. Itinuro niya ang resume nito at galit na sumigaw. Kayong mga kabataan, dapat matuto kayong maghirap. Walang sahod sa probationary period. Kailangang tumira ka sa kumpanya ng 1 buwan para makabisado mo ang trabaho. Ito na ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo. Walang tigil sa pagdaldal na ang pagtitiis daw ay isang biyaya. Yung mga linyahang dapat magpasalamat sa boss. Si Li Weifeng naman, nakangiting nagbitaw ng sunod-sunod na corporate jargon. Core logic, empowerment, closed loop, at granular alignment. Sunod-sunod na pambobomba. Dahil doon, pinagpawisan ng gusto si Chen Mo at hindi na malaman ang sasabihin. Noong lahat ng mata ay nakatuon na sa akin. Kakatanggal ko lang ng hood ng hoodie ko para magising. Walang interes kung kinuha ang resume at sinulyapan. Ni hindi man lang ako nagtanong ng kahit anong may kinalaman sa trabaho. Nagtanong lang ako ng, natapos mo na ba ang Chapter 4 Nanograms Black Myth, Wukong? Saang boss ka naipit? Sa sandaling natigilan si Chen Mo. Pinutol ko ang maingat niyang hiling na 8,000 pisong sahod. Frank akong sinabi na sa Jinghai, ang ganoong halaga ay hindi pa sapat pambayad ng renta. Paano pa kaya ang kumain ng hangin? Agad akong nag-alok ng 12,000 para sa probationary period. At 15,000 kapag na regular na. Kompleto at buo ang hulog sa SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Hinarap ko pa ang camera at inuligsa ang kasinungalingan na, pamilya ang kumpanya. Ang overtime, kasalanan ko yan kung palpak ang plano ko. O dahil hindi sapat ang kakayahan mo. Sa loob ng 8 oras, magtrabaho ka para mabuhay. Sa labas ng 8 oras, paunlarin mo ang sarili mo. Pag out mo, umuwi ka na. Makipag-date ka, maglaro ka ng games, matulog ka. Huwag kang tumambay dito sa opisina at sayangin ang kuryente ko. Agad na namula ang mga mata ni Chen Mo. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng resume. Ang mga comments sa live stream, mula sa pang-aasar, biglang sumabog na parang tsunami. Puno ang screen ng, Boss Lu, kunin mo na po ako. Ito ang tunay na ideal boss. Tiningnan ako ni Zhang Jianguo. May malamig na ngisi sa kanyang mga labi. Idineklara niya sa camera na hindi tatagal ng 3 buwan ang kumpanya ko. Isa raw itong malaking pag-aaksaya ng yaman. Si Li Weifeng naman ay umiling-iling na may pagkukunwari. Pinariringgan ako na kulang daw ako sa kakayahang harapin ang mga panganib sa negosyo. At hindi magtatagal, malaki raw ang magiging pagbagsak ko. Tinamad na akong makipagtalo sa kanila. Sinagot ko na lang ng, tingnan na lang natin. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo o matatalo. Kinabukasan, sinimulan ng production team ang 24 na oras na pag-follow at pag-shoot. At muling ipinakita ang matinding pagkakaiba ng style ng 3 kumpanya. Ang mga empleyado ni Mr. Zhang, alas 6 pa lang ng umaga, nakapila na sa labas ng factory. Sabay-sabay silang sumisigaw ng slogan habang nag-eehersisyo sa umaga. 1 segundo lang na malate, papagalitan na agad sa harap ng lahat. Ang team naman ni Li Weifeng, saktong alas 8 ng umaga ang morning meeting. Habang kumakain ng almusal ang mga empleyado, nirerepaso nila ang kanilang trabaho. Kahit paglunok, kailangang bilisin.
Samantalang ang kumpanya ko, alas 9 na, sarado pa rin ang pinto. Hanggang mag-alas 9:30, saka lang ako dumating, sakay ng skateboard. Dala-dala ang 2 order ng Chinese crepe at soy milk. At dahan-daang lumitaw sa harap ng camera. Ang harapin ko ang pagdududa ng cameraman at direktor na sumusunod sa akin. Tinanong nila kung bakit wala akong attendance policy. Inabutan ko ang direktor ng isang supot ng mainit na soy milk. At sinabi ko nang walang pakialam. Ang pag-check ng attendance, sinaunang gawain na yan. Basta tapos at maayos ang trabaho. Kahit anong oras sila pumasok, okay lang. Resulta ang tinitingnan ko, hindi ang proseso. Sa opisina, walang mga boring na cubicle. Sa gilid, may mga arcade machine at claw machine. Tapos sa gitna, may espasyo para sa play area. Pinapasama ko yung bagong sultan na si Chenmo sa mga datihang empleyado para maglaro ng online games, para magbandang team. Nagsimula na namang bumaha ang mga comments sa livestream. Malulugi na yung kumpanyang yan. Puro laro, walang mararating. Pero biglang may nangyaring emergency. Ang mga server ng 3 kumpanya, sabay-sabay na tinamaan ng DDoS attack. Biglang nag-crash ang mga system nila. Galit na galit si Zhang Jianguo. Ibinagsak niya yung folder sa lamesa. At sinigawan ng mga empleyado na ayusin ang problema. Si Li Weifeng naman, agad-agad tinawag ang PR, team, at mga tech personnel para sa isang emergency meeting. Lahat sila, sobrang abala at stress na stress. Pero ang team ko, biglang nag-iba ang focus. Yung babaeng nakasuot ng hanfu, mabilis na nag-type sa keyboard para hanapin ang pinanggalingan ng attack. Yung lalaking nakasando, inaayos ang firewall. Kahit yung kada rating lang na si Chenmo, mabilis na nakatulong. Sa loob lang ng 5 minuto, naresolba na nila ang attack. At na-trace pa nila ang IP address ng attacker at ipinasa sa cyber police. Tumalikod at bumalik sa harap ng game console para magpatuloy sa paglalaro. Para bang ang krisis kanina ay isang maliit na aberya lang. Agad na naglabas ang program team ng team building task para subukin ang pagkakaisa ng bawat kumpanya. Ipinahayag ni Zhang Jianguo na sa Sabado, lahat ay aakyat sa isang 20 kilometrong liblib na bundok. Hindi lang bawal magdala ng tubig at pagkain. Kailangan pang manatiling maayos ang pila sa buong biyahe. Ang may iwan ay kakaltasan ng bonus para sa buwang iyon. Samantala, si Li Weifeng naman ay nag-organisa ng isang 5-star dinner. Pero inutusan niya ang mga empleyado na umuwi ng maaga para mag-ensayo ng presentation. Pagkatapos ng dinner, kailangan pa nilang magstay para sa isang late-night heart-to-heart talk. Ang dahilan daw ay para palakasin ang emotional connection. Nang ako na ang mag-aanunsyo ng plano ko, nagpadala agad ako ng notice sa group chat ng kumpanya. Sa Biyernes ng hapon, maagang uwian, half-day lang. Bawat isa ay makakatanggap ng 500 pisong team building fund. Kung saan nyo gustong pumunta, doon kayo pumunta. Ang tanging hiling ko lang ay huwag buksan ang work group chat sa weekend. Bawal sumagot sa anumang work-related message. Agad na nagsigawan sa tuwa ang mga empleyado. Pinalibutan nila ako at sumisigaw ng bossing. Ang mga manonood sa livestream ay hindi na napigilan ang kanilang emosyon. Lahat sila ay nainggit sa ganitong klase ng team building. Samantala, si Li Weifeng ay nagpakita ng pag-ismed sa harap ng camera. Diretsahan niyang sinabi na binibili ko lang ang loob ng mga tao gamit ang pera. At wala raw akong alam sa team management. Pero hindi ko kailanman ginamit ang pera para makuha ang loob ng mga tao. Noong bagong pasok si Chenmo, ang code na sinulat niya ay napaka-redundant ng logic. Sa harap niya mismo, binura ko ang mga redundant na bahagi. At nag-iwan lang ako ng 3 linya ng core code. Sinermonan ko siya ng walang pag-aalinlangan. Huwag ka nang magdagdag pa ng panibagong basura. Ang pagsusulat ng code ay dapat simple at mahusay. Pinilit ko siyang tapusin ang pag-recode bago mag-alas 6 ng hapon. Pero umupo rin ako sa tabi niya. Paliwanag ko sa kanya, linya por linya, kung paano ito i-optimize. Para malinaw niyang maintindihan kung nasaan ang problema. At para mas maintindihan niya, na dito, matututo siya ng tunay na kakayahan. At makakauwi pa siya sa tamang oras. Sa mundo ng mga profesional, ang pagbibigay ng pera at pagtuturo ng kakayahan, ang pinakasolidong insentibo, habang tahimik na inihahanda ang huling pagsubok ng Shengshi Group. Ang tindi ng sikat ng araw sa tanghali ay halos sinusunog ang Jinghai. Nagkaiba na naman ng husto ang style ng lunch break sa 3 kumpanya. Ang mga empleyado ni Zhang Jianguo, nasa kantin. Kailangan nilang tapusin ang pagkain sa loob ng 10 minuto. Bawal magsalita habang kumakain. Kapag medyo bumagal, pinapagalitan agad sila ng management sa harap ng lahat. Si Li Weifeng naman, ginawang brainstorming session ang lunch meeting. Habang ngumunguya ng light meal ang mga empleyado, kailangan pa nilang mabilis na mag-take down notes. Dahil takot silang maantala ang progress ng report. Samantalang ako, pinababa ko lahat ng blackout curtain sa buong kumpanya. Nagpatugtog ng white noise na tunog ng alon. At pinatulog ko silang lahat sa mga mesa nila. Habang ako, unan ko lang ay isang tumpok ng tissue. At mahimbing na natutulog sa ibabaw ng isang curtain. Sa blackboard, malinaw na nakasulat sa marker ang sagradong utos para sa siesta. Ang maglakas loob na gisingin ng maaga ang iba. Manlilibre ng milk tea sa buong kumpanya. Ang buong internet, nag-aabang na makita akong pumalpak. Mukhang nagkatotoo nga ang Murphy's Law. 1:50 ng hapon.
Biglang bamahan ng email dahil sa isang urgent request mula sa client na inarrange ng program. Ang app ng client, nagkaroon ng UI misalignment at problema sa pag-lag ng payment interface. Kailangan daw maayos at ma-launch ulit sa loob ng 2 oras. Kung hindi, kakanselahin ang kontrata. Ang mga empleyado ni Zhang Jianguo, katatapos lang kumain ng tanghalian. Kahit busog na busog, nagmadali silang bumalik sa pwesto para mag-ayos ng code. Pero habang nagmamadali, lalo lang silang nagkakagulo. At parami ng parami ang bugs na lumalabas. Ang team naman ni Li Weifeng, pilit na lumalaban sa antok sa tulong ng sandamakmak na kape. Nasa conference room pa rin sila, nagtatalo. Tungkol sa detalye ng aayusin at kung ano ang uunahin. Nagsayang sila ng napakaraming oras. Samantala, sa amin, hanggang sa tumunog ng sakto ang Cyberpunk BGM pagsapit ng 2:00. Lahat kami, parang binangungot na bumangon mula sa pagkakatulog sa loob lang ng 3 segundo. Ang mga mata namin, kasing linaw ng binuhusan ng malamig na tubig. Walang kahit kititing na antok. Luminom ako ng malamig na coke. At nag-snap ng daliri para magbigay ng hamon. Kung sino ang unang makakapag-ayos ng problema. Hindi na sasali sa Black Wukong special training mamayang gabi. At pwede pang umorder ng isang mamahaling midnight snack. Walang nang paligoy-ligoy. Agad na nag-focus ng husto ang buong team. Yung babaeng nakahandfo ang in charge sa pagdebug ng UI. Si kuyang nakasando naman, nag-check ng mga butas sa payment interface. Ako naman, paikot-ikot sa mga cubicle gamit ang gaming chair ko. Tinutukoy ko ng eksakto ang bawat kritikal na issue. Bawat salita ko, sapul sa punto. Pagkalipas ng 45 minuto, pinindot na ni Ergo ang huling enter key. Hindi lang niya tuluyang naayos ang lahat ng problema. In-optimize pa niya ang loading animation ng app, kaya bumilis ng 2 segundo ang pag-open nito. Habang yung system sa panig ni Zhang Jianguo ay nag-crash sa pangalawang pagkakataon. Pawis na pawis sa pag-aalala ang mga staff niya. At abala si Li Weifeng sa paghingi ng paumanhin sa kliyente. Kami naman, nakapalibot na sa game area at naglalaro ng Black Myth, Wukong. Sinesermonan ko pa nga si Chen Mo dahil sa palpak niyang pag-iwas sa laro. Sa totoong trabaho, ang 0.5 seconds na pag-aalinlangan na yan ay isang malaking sakuna na magiging dahilan para hindi mo maabot ang deadline. Sa ratings ng show para sa araw na yun, ang team namin ang nakakuha ng nag-iisang S-level na rating. Wala nang nagawa sina Zhang Jianguo at Li Weifeng kundi magalit at magtanong. Pero wala silang maibigay na anumang rason para kontrahin ang resulta. Biglang sumikat ng husto ang show. At opisyal nang nagsimula ang second stage, ang agawan sa talent. Ang target sa pagkakataong ito ay ang henyong programmer na si Lin Yi. Nag-drop out sa kanyang masters sa Stanford. Ang open source framework na siya mismo ang nag-develop ay sumikat sa buong mundo. Pinag-aagawan siya ng lahat ng malalaking kumpanya sa internet. Nang makita ni Zhang Jianguo si Lin Yi, nirereklamo niya ang masyadong mahabang buhok at basta-bastang pananamit nito. Sinabi pa niya ng prangka na ang open source framework nito ay hindi direktang mapagkakakitaan. Walang kwenta, kumbaga, pinipilit niya itong magtrabaho muna sa production floor ng 3 buwan. Para daw patibayin ang kanyang pagkatao bago pag-usapan ng trabaho. Si Li Weifeng naman ay nag-alok ng napakagandang kondisyon. 600,000 taon ng sahod, kasama pa ang stock options ng kumpanya. Pero may kasamang mahigpit na non-compete agreement at pabago-bagong schedule ng pasok. Tapos, nagbigay pa ng isang malaking pangako tungkol sa mga plano ng kumpanya na maging publicly listed. Nang ako na ang sumunod, hindi ko man lang binanggit ang sweldo at career development. Dinala ko agad si Lin Yi sa game area ng opisina. Tinuro ko ang isang sirang arcade machine at sinabi ko, kapag naayos mo to, saka natin pag-usapan ang pagpasok mo sa trabaho. At ganoon na nga, kaming dalaway umupo sa sahig. Kami naman ay magkakasamang pinag-aaralan yung sirang circuit board. Pagkalipas ng 10 minuto, naayos na ang arcade machine. Saka ko lang naalala yung mismong interview. Hinayla ko si Lin Yi papunta sa whiteboard. Sa ilang guhit lang, naipakita ko ang memory leak sa kanyang open source framework. At nagbigay pa ako ng isang bagong-bagong paraan para ma-optimize ito. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Lin Yi. Doon mismo, napasalampak siya sa harap ng whiteboard para mag-compute. Habang nagko-compute, lalo siyang nasasabik. Sa huli, naging prangka na ako. 800,000 pisong sahod kada taon, cash. Pinakamataas na kontribusyon sa lahat ng benepisyo. Walang time in, walang weekly report, walang mga meeting na walang saysay. Iisa lang ang KPI, ang pag-optimize sa sarili niyang open source framework. Nabanggit ko na rin na may social group ang kumpanya kasama ang isang art school. Kung saan puro mga kabataang pare-pareho ng trip ang nandoon. Agad na pumayag si Lin Yi na sumali sa kumpanya. Inamin niya na hindi ito dahil sa mataas na sahod. Ito ay para makapag-focus siya ng maayos sa teknolohiya. Para mahanap ang pinakamagandang solusyon para sa hindi pa natatapos na framework. Ang mga pang-elitistang salita at malalaking pangako ni Li Weifeng na kanyang ipinagmamalaki. Sa harap ng dalisay na koneksyon sa teknolohiya, ay ganap na nabigo, araw ng pag-uulat ng data para sa pagtatapos ng quarter. Biglang nagbigay ang program team ng 100,000 items para sa isang data cleaning task na sobrang gulo at walang kaayusan. Kailangang matapos bago mag alas 8 ng umaga kinabukasan. Ang accuracy rate ay dapat umabot sa higit 75%.
Para mahabol ang deadline, si Zhang Jianguo, nilock niya mismo ang pinto ng kumpanya. Ginamit niya ang lahat ng tao para matapos ang trabaho. Pinatingnan niya sa mga empleyado ang nakaprint na data, linya por linya. Isang empleyado ang nagpuyat hanggang madaling araw at bigla na lang hinimatay sa kanyang pwesto. Agad siyang isinugod sa ospital. Si Li Weifeng naman ay gumastos para bumili ng isang professional AI cleaning software. Pero hindi niya inaasahan na biglang nag-crash ang software sa kalagitnaan. Karamihan sa data ay nawala. Napilitan ang lahat na magpuyat para isalba ang sitwasyon. Para ayusin muli ang data. Samantalang ako, bago mag-alas 5 ng hapon, nakasulat na ako ng Python script. Iniwan ko itong tumatakbo ng kusa sa isang lumang computer. Tinulungan kami ni Lin Yi na ayusin ang fuzzy matching algorithm. Kaya tumaas ang error correction rate hanggang 79.7%. Yung mga natitirang makulit na bug. 5 minuto lang, tinapos na lahat ni Ergo. Alas 8:30 na ng gabi. Nagligpit na kami ng gamit. Sabay-sabay kaming lumabas para mag-ihaw-ihaw at mag-bonding. Sinelebrate na rin namin ang formal na pagsali ni Lin Yi sa team. Relax na relax lang kaming lahat sa buong oras. Kinabukasan, inilabas na ang resulta. 100% tapos ang grupo namin, at 79.7% ang accuracy. Fresh na fresh ang itsura ng lahat. Walang bakas ng puyat o pagod sa mukha namin. 60% lang ang accuracy ng team ni Zhang Jianguo. Nagkagulo pa sa kanila dahil may nahimatay na empleyado. Ang grupo naman ni Li Weifeng, pilit na umabot sa 75% ang accuracy. Pero lahat sila, pulang-pula ang mga mata sa puyat at mukhang lasyang na talaga. Itinuro ako ni Zhang Jianguo. Sa harap ng camera, sinigawan niya ako na puro shortcut lang daw ang alam ko at wala akong tiyaga sa hirap. Sinasalaula ko raw ang tunay na diwa ng pagtatrabaho. Inalis ko ang ngiti sa mukha ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinabing, ang pagpapahirap sa tao na parang hayop sa trabahong wala namang saysay. Hindi yan pagtitiis, katangahan yan. Inimbento ang mga makina para mapadali ang buhay ng tao. Pero ikaw, pilit kang bumabalik sa karaan. Pinipilit mo ang mga empleyado sa paulit-ulit na trabaho. Tapos isisisi mo sa kanila na hindi sila nagsisikap. Nanguhuli ng prey ang lobo para mabuhay. Hindi para magpakitang gilas lang sa pagtakbo sa harap ng alpha nila. Ganyan din sa trabaho. Mas mahalaga ang mabilis at dekalidad na gawa kaysa sa magbabad sa opisina nang wala namang nangyayari. Pagkatapos kong sabihin yun, tinalikuran ko na sila kasama ang team ko. Uuwi na kami para matulog at magpalamig ng ulo. Wala na akong balak makipagtalo pa sa kanya. Sa loob ng livestream, maraming mga empleyadong nakatitig sa mga Excel sheet. Ang mga puyat at pagod na manggagawa ay naiyak sa narinig nila. Ang gusto nila, hindi yung mga buladas ng boss. At ang walang katapusang pag-exploit sa kanila. Kundi ang katulad ng sa amin dito. May sapat na tulog pero ang galing magtrabaho. Nabubuhay ng may dangal. At sa sandaling ito, ang milyon-milyong pisong business challenge ng Shengshi Group ay tahimik na ring papalapit. Isang napakalaking balita ang biglang kumalat sa mundo ng negosyo sa Jinghai City. Ang chairman ng Shengshi Group, si Zhao Donglei, ay personal na bababa para suriin ang mga magiging business partner. Gaano ba kalaki ang Shengshi Group? Sila yung tipong sa isang tapak lang sa Jinghai City ay yayanig na ng 3 beses ang lupa, isang tunay na higanti sa industriya. Ngayon, may hawak si Zhao Donglei na isang proyektong nagkakahalaga ng 50 milyong piso para sa digital transformation ng isang kumpanya. Kung sino man ang makakakuha ng kontratang ito, hindi lang nangangahulugang maaga nilang matatapos ang kanilang KPI para sa huling bahagi ng taon. Masisiguro pa nila ang panalo sa palabas na digmaan ng mga boss. At sila'y magiging alamat. Syempre, hindi pa lalampasin ng production team ang ganitong pasabog. Agad nilang inayos ang inspection ni Zhao Donglei. At ginawang highlight ng isang live broadcast ang kanyang schedule. Lunes, alas 9 ng umaga. Ang convoy ng mga Maybach ni Zhao Donglei ay dumating sa tamang oras. Sa tapat ng pabrika ng Jianguo Industries. Si Zhao Donglei ay 55 taong gulang na. Galing siya sa hirap, at kalaunan ay nagbagong buhay at naging lihay timo ang kanyang mga negosyo. May 2 bagay siyang pinakaayaw sa lahat. Una, yung mga taong nagyayabang sa harap niya. Pangalawa, yung mga taong sinusubukang gawin siyang tanga. Ngayong araw, nakasuot siya ng isang simpleng tradisyonal na suit. Wala siyang hawak na prayer beads. O kahit mga walnut, tanging isang lumang thermos lang na hindi mo alam kung kailan pa nagmula. Nakasunod sa likod niya ang kanyang bunsong anak na may dilaw na buhok. Si Zhao Zishan, na halatang inip na inip ang mukha. Sinabi ko nang ayaw kong sumama, di ba? Kailangan ko pang bumalik para magparang sa laro, Naka-headphone si Zhao Zishan, habang umunguya ng chewing gum. At bakas sa mukha ang pagre-rebelde. Tumahimik ka, dinala kita rito para makita mo kung paano tumakbo ang negosyo. Puro paglalaro lang ang alam mo buong araw. Walang kwenta, pag-ulong na sigaw ni Zhao Donglei. Pagkatapos ay lumingon siya at nagpakita ng isang misteryosong ekspresyon. Habang naglalakad papasok sa pabrika. Para sa paghahanda sa pagtanggap na ito, talagang gumastos ng malaki si Zhang Jianguo. Mayroong red carpet na nakalatag sa entrance. 2 hilera ng mga babaeng usher na nakasuot ng cheongsam ang nanginginig sa ginaw. Pero kailangan pa ring piliting ngumiti at yumuko para sa malubong.
Si Zhang Jianguo mismo ay isinuot pa ang kanyang pinakatago-tagong suit. At ang kanyang buhok ay makintab na makintab sa pamada. Chairman Zhao, matagal